Maglanan siya ilang sandali para maikling video na ito. Ang pinakamahalagang yaman ay ang panahon. Mula sa sandaling isilang ang katawan ng tao ay nagsisimula na itong mamatay. Sa tingin ko ay hindi ninyo naintindihan iyon. Ulitin ko, mula sa sandaling isilang ang katawan ng tao ay nagsisimula na itong mamatay. Ang ilan ay mabilis, ang ilan ay mabagal. Ang ilan sa atin ay nagpapabilis nito. At ang ilan naman ay pinipigilan itong mangyari ng mas maaga. Ilang segundo, ilang minuto ang ating sinasayang araw-araw sa paggawa ng mga bagay na malayo sa mga layunin, mitiin, at mga bagay na gusto nating gawin sa buhay. Ilang beses ka na bang dumaan sa isang araw at napagtanto, may nagawa ba akong binalak kong gawin ngayon? Isulat ang mga layuning iyon araw-araw. Kahit na 2 layunin lang sa isang araw, kung magagawa mo ang mga iyon, mas higit pa ang iyong ginagawa kaysa sa basta pagdaan lang sa araw na ito. Ikaw ay nabubuhay at nakakamit mo ang iyong mga pangarap. Maghanap ng oras para mapabuti ang iyong sarili. Magbasa, maghanap, mag-research, mamuhay ng lubusan, gumawa ng mga bagay na hindi mo pa naisip gawin noon. Kapag ikaw ay ipinanganak, iyon ang petsa sa kaliwang bahagi ng lapida. Kapag ikaw ay namatay, maglalagay sila ng isa pang petsa sa kanang bahagi, ngunit ang gitling sa gitna ang pinakamahalaga. Kinakatawan nito ang epekto mo sa buhay ng iba. Nag-iiwan ka ng marka sa mundong ito. Nagtatayo ka ng isang pamana na walang sinuman ang maaring baguhin. Naalalang mga tao kung sino ka. Ang mabuhay para sa gitling na iyon ay nangangahulugan ng pag-alala sa iyong dahilan. Ang iyong dahilan para bumangon sa umaga. Ang iyong dahilan para itulak ang iyong sarili. Ang gitling na iyon sa gitna, iyon ang nagtutulak sa iyo. Paano mo irarate ang iyong sarili sa sukat na 1 hanggang 10 pagdating sa iyong pisikal na kaanyuan? Sa iyong kalusugan, inaalagaan mo ba ang iyong sarili? Pinapayagan mo ba ang iyong sarili na tumaba at mawala ng porma? Alam mo ba ang iyong kalusugan? Binabantayan mo ba ang mga pagkain kinakain mo? Nagsisikap ka ba talagang mag-ehersisyo? Alam mo ba, si George Burns ang nagsabi, hindi natin mapipigilan ang pagtanda, pero hindi natin kailangang tumanda. At marami sa atin ang tumatanda, bago pa man dumating ang panahon, dahil hindi tayo naglalaan ng oras para alagaan ang ating sarili. Ang iyong kapaligiran ay isang napakahusay na palatandaan. Sa sukat na 1 hanggang 10, ito ba ang gusto mo? Nasiyahan ka ba? Gusto mo ba ito? Ang trabaho o karera na iyong kinasasangkutan. Nanggugugol ka ba ng 8 oras sa isang araw para lang magpalipas ng oras? Gumagawa ng isang bagay na hindi ka binibigyang inspirasyon. Anong klaseng epekto ang naidudulot nito sa iyong buhay? Pinapahina ka ba nito o pinapalakas? Gaano ka kasigla na gumawa ng paraan tungkol dito? Ang iyong kontribusyon, ang iyong mga aksyon, ano ang iyong ibinibigay? Maraming tao ang aalis sa mundo ng walang bakas. Walang makakaalam na nandito sila at sa katunayan, sa ilalim ng kanilang pangalan, maari nating ilagay sa ilalim nito, hindi nagamit. May makakaalam ba na dumaan ka sa daan na ito? Anong kontribusyon ang iyong ibinibigay? Ano ang iwan mo? Ano magiging kakaiba dahil dumaan ka sa daan na ito? Tumigil ka muna sandali. Isulat mo ang iyong dahilan. Para saan mo ba ginagawa ito sa buhay? Kung ang iyong dahilan ay hindi magpapaiyak sa iyo, hindi iyon ang iyong dahilan. Muli, kung ang iyong dahilan ay hindi magpapaiyak sa iyo, hindi iyon ang iyong dahilan. Ang iyong dahilan ay dapat na isang bagay na napakalaki na mapapakilos nito ang iyong puno ng pamilya. Ang iyong dahilan ay dapat na isang bagay na napakalaki na babaguhin nito ang buong pananaw sa kung paano ang mga bagay-bagay sa iyo at sa iyong tahanan, iyong pamilya, iyong relihiyon, iyong layunin. Isipin ang iyong pasyon, isipin ang iyong mga pagkakataon, at iyon ang paraan para mahanap mo ang iyong layunin. Passion, opportunity, purpose. Kapag ang dahilang iyon ay magtagpo sa iyong pagnanasa, iyong pagkakataon, iyong layunin, saka mo malalaman. Ang pinakamahalagang araw sa iyong buhay ay ang araw na naalala mo kung bakit ka ipinanganak. Salamat sa pagpanood. Pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong pamilya.